Sumainyo ang Panginoon. So isang magandang pagkakataon po sa mga deboto ng mahal na Beren ng Guadalupe at yung mga kapatid natin ng mga katekista ng District 4. So bahagi ho, pasensya na kayo at noong nakaraang buwan ay hindi ako nakarating sa ating lakbay-aral at nagkaroon ng conflict sa meeting ng mga pari ng District 4. Kaya bahagi ho na kahit po ngayon sa buwan na ito ay tayo ay magkasama-sama at patuloy nating palalimin yung ating pananampalataya. At katulad po sa unang pagbasa, narinig natin po si Esther na humingi ng tulong sa Diyos na nawa ay bigyan siya ng maayos na pananalita para makausap niya ng maayos ang hari ng Israel para sa ikabubuti ng kanyang mga kababayang Israelita. Sapagkat sabi nga, yun yung panahon na kung saan lumalayo ang mga Israelita sa Panginoon gawa na kanilang pagsamba sa ibang Diyos-Diyosan. So bahagi yun. At ngayon, patuloy yun. Sabi nga natin kahapon, tinuruan tayo na Jesus ng dasal na palagi natin ginagamit ngayon. Yung Ama namin. Ama namin. Napakahalaga ho yung panalangin na yun sapagkat yun ay panalangin na nagpapaayag ng isang relasyon. Ang ating pananampalataya ay nakabase sa isang relasyon. At nais ng Diyos na itong isang relasyon na ito ay napaka-intimate na anak sa Ama. Bahagi ho. Kaya nga ipinahayag sa atin dito natin na kayo ng mga masasama ay hindi magbibigay ng bagay na hindi mabuti sa inyong mga anak. Hindi lalo pa kaya ating Amang nasa langit. At ninais din na ating Panginoon Jesucristo na baging bahagi, sabi nga natin, relasyon. Anong tawag namin kay Jesus? Kapatid. Elder brother. Kung tawagin nga natin ay big brother. Bagamat kuminsan may mga nagsasabi na si Papa Jesus. Well, relasyon din yun. Kaya lang, sabi nga natin, mas tama yung sabihin natin kapatid na si Jesus. Yung Diyos Ama, yun ang ating tatay. Bahagi yun. Kaya lang, kuminsan, parang mahirap maintindihan ng bata. Kaya kuminsan ang sinasabi ay Papa Jesus. Pero dapat unti-unti rin natin tinuturo sa tao na yung ating relasyon kay Jesus ay kapatid. Ang ating relasyon kay Yahweh ay Ama. Ang ating relasyon kay Maria, ang mahal na Beren ng Guadalupe, ay sapagkat ibinigay siya sa atin ni Jesus, ay ina. So bahagi yun, napakahalaga. Bakit ito? Sapagkat dito nakabase, doon na yung relasyon na ito ang magpapahayag natin ng pagpapatibay. Ba't hindi tayo pababayaan ng Diyos? Kasi siya ay isang amang nagmamahal. Amang nangangalaga para sa atin. Kaya bahagi yun na nakikita natin na yung ating pagkilos ay hindi natin may alis natin ay nababahiran kung ano yung ating ugnayan. Ang dapat din naman maging maliwanag yung ating ugnayan. Sapagkat kung hindi maliwanag yung ating ugnayan, bahagi rin o yun, baka akalain na ni
halimbawa ng isang employer, baka mag-aasa na rin yung employer. Kasi bakit? Ay, hindi maliwanag yung kanyang, kung tawagin natin ay job description, at yung relasyon na kaakibat ng pagkilos niya doon. Halimbawa ng isang manggagawa sa kanyang amo. At gano'n din isang pahayag din isang paalala nyo ng mga psychologist sa mga magulang. Huwag niyong gawing kabarkada ang inyong mga anak. Bakit? Anak niyo yan eh. Hindi niyo kabarkada yan. Lalong-lalo na yung mga bata. Baka ituring ninyong kabarkada. Paano paglaki niyan? Nasanay siya natin, kabarkada kayo. Hindi. Tatay kayo, nanay kayo, kapatid kayong nakatatanda o kapatid kayong nakababata. Kaya napakahalaga ang relasyon na makita natin. At ito yung mahayag, maliwanag na ipinahayag ng Panginoon. Kaya dito rin nakabase natin, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Pumatok kayo at kayo'y bubuksan. Maghanap kayo at kayo'y makasusumpong. Bakit? Sapagkat ang Diyos natin ay ang ating Amang nasa langit, na hindi magpapabaya sa bawat isa sa atin. At yan din ang dahilan kung bakit pinagdala niya sa Jesus para tayo iligtas, gawa ng kanyang pagiging isang Ama. Bahagi o yun. Pangalawa, panyaya rin na kung saan makita natin dito, yung sa kaakibat ng ugnayan na ito na alin. Sana makita natin kung Ama yung turing natin sa Diyos, yung alin, yung tinatawag natin sa ating paghingi, ay sabi nga natin, ay yun ay isang paghingi na makita natin yung alin, yung kalooban ng Diyos. Kasi baka mamaya ang paghingi natin ay alin. Sabi nga natin, baka ang paghingi natin ay hindi hingi. Baka mamaya ay demand. Ibig sabihin, yung ating paghingi ay alin, ay parang utos. Ama mo yan. Kaya dapat napakahalaga yung pagpapaliwanag ng ating relasyon. At makita natin na alin, sabi nga natin, na sana yung ating pagkilos na alin, na makita natin na alin, ibibigay ng Diyos. Para saan? Para sa ikabubuti natin. Kasi yun ang kanyang kalooban. Kaya huwag tayong magtampo kung yung hinihingi natin, maaring hindi pa ngayong tinatanggap natin. Maaring later on, siguro, may ibibigay sa atin. Maaring bahagi rin natin, iba yung ibibigay sa atin. Bakit? Kasi hindi niya yung kalooban. Ano yung kanyang kalooban? Yung ikabubuti natin. At siya yung tiyak na makakaalam kung yung itong bagay na hinihingi natin ay ikabubuti natin. Kaya kuminsan, sabi nga natin, kuminsan, kapag hindi tayo naging aware, nagagaling tayo sa Diyos. Kasi hindi ibinibigay. Kasi ang sa atin, ang tingin natin, ito yung ikabubuti natin. Kaya napakahalaga rin yung tinatawag nating pagninilay. Patuloy natin pakipag-usap sa Diyos. Naririnig natin yung mga salita, conversation with the Spirit. Bahagi yun. Dapat naiintindihan natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Napakahalaga yung pagkilos. At alam nyo, isa na kumari, hindi natin kumisa napapansin, at ito rin yung binibigyan natin sana ng diin. Isa bagay na kung tutusin, may iwasan natin ni Alin, pamahiin. Kasi baka akala ng iba, Father, okay lang na may pamahiin, hindi
Kasi kapag pamahiin, anong ibig sabihin? Kapag ginawa mo ito yung mangyayari. Ang hindi kalooban ng Diyos yan. Magic yan. Kaya sana maintindihan natin kung bakit ipinagbabawal ng simbahan ang mga pamahiin. Kasi yung pamahiin ni Alin ay nakabase doon sa Alin kung ano yung ginawa mo. Kaya may bagay na yan kasi sumunod ka sa pamahiin. Mas nakakalungkot kasi, no? Lalo-lalo na sa atin dito sa District 4, mas pinaniniwalaan natin yung pamahiin, no? Kaysa yung Alin, yung kagustuhan ng Diyos. Bahagi ho, no? Pagkakataon, mabuti ho, no? Sabi nga, ngayon ko lang nalaman na tubig Webes pala mayroong healing, no? Mayroong healing dito, no? Kasi yung bakit? Ay marami yung nagpupunta sa mga albularyo, doon sila nagpapahiling, no? Ay kung minsan hindi nakikita na Alin, hindi lang mo yung healing season during Webes, no? Bahagi ho yun. Every Sunday, every Mass, no? Is a healing session. Kaya lang, hindi natin nakikita, no? Kung minsan mas pinaniniwalaan natin ang mga albularyo, no? Ang mga faith healers, no? Kung minsan hindi natin makita na sa pamagitan ng pari, pinagagaling tayo ng Diyos, no? Bahagi o yun na huwag natin kalimutan. Simply by going to Mass. Kasi bakit? Eh, binabanggit natin yan bago tayo tumanggap ng komunyon. Anong sabi ng pari? Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mababalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Anong sagot natin? Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit, sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. No? So, bahagi mo yung, kung naiintindihan natin yun, wala akong magpupunta sa kaitilan. No? Well, which is kung tutuusin, ay alin yun? That is against the first commandment. No? Pagkaman, kailang medyo lalayo na tayo. Pero yun makita ko natin, pagkakataon na kung saan ay bahagi o ng patuloy ng Alin, ng pagkilos ng kalooban ng Diyos. Hindi o sapagkat ayaw ng Diyos na tayo ay gumaling, hindi. Dapat gamitin din natin yung pamamaraan na naging bahagi ng ating pananampalataya. No? Kaya nga kung tusin nga ho, sabi nga ho natin, ay tatlo yan. No? Ano yun? Content, and then purpose, and then pamamaraan. Yung pamamaraan, yung ways. No? So, gusto mong gumaling. No? Ba't gusto mong gumaling? Para ako'y lalong makapaglingkod. Pero anong pamamaraan? Maka-Kristiyanong pamamaraan din dapat. No? Hindi yung mga Alin, yung mga pamamaraan na akala natin ay Alin, ay hindi masama. No? Hindi ho. No? Inilalayo tayo dyan saan? Sa pagtitiwala sa Diyos na hindi niya tayo pababayaan. Kaya bahagi yun na kung saan makita natin at idulog natin sa harapan ng Popoy Kapal sa tulong ng mahal na Birhen Maria, no? Ang mahal na Birhen ng Guadalupe, no? Bahagi rin na tunay, no? Tunay nating makamdam yung ating mga hinihiling at mga kagalingan.